James for three. Puso at Lakas, Sports sa Pinas. Kasama sina Coach Jojo at Coach Janet Villa. Isang mapagpalang Sabado sa inyong mga teammates. Ito po si Coach Jojo Villa ng Fellowship of Christian Athletes. At ito ang programang Puso at Lakas Sports sa Pinas sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Welcome sa mga teammates natin na nakikinig sa atin via DWAY 104.3 FM Care Radio sa Bicol, sa DXFE 1197 The Good News Radio sa Davao Region, sa DZRK 106.3 FM Radyo Kapit Bisig, Palawan, sa DXAS 1116 Your Community Radio sa Zamboanga. Tayo rin po ay napapakinggan via online streaming sa Facebook page natin sa Puso at Lakas Sports sa Pinas, sa FEBC 702 DZAS o kaya sa febc.ph. Batiin ko rin po ang ating mga teammates na madalas makinig sa atin, si Ben and Maricar Loriaga, Romulo Bolgado, Rosemary Garmino, Kyle Joshua Chan, Nora Cancela, Faustina Habla, Coach Glendino Gopes, Lordan Molyon, Anita Tejada Colon, Tess Bagtas Dehan, and si Aaron Ray Gacho. Sa pagbabalik ng Puso at Lakas, ang ating guest ay dating national player ng RP team, no? And also a former PBA player and now coach of Lyceum University sa Davao City. Sa pagbabalik ng Puso at Lakas Sports sa Pinas. Time out muna kapatid. Magbabalik ang Puso at Lakas Sports sa Pinas. Gusto mo ba ng kwentuhan na mabilis lang? Parang coffee break. Kinig ka na sa Kapetira. Kwentuhang makabuluhan kasama ang iyong kaibigan. Kinig na tuwing Sunday, 6:45 to 7 p.m. with Pastor Rolivic Tira. Dito lang yan sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Agapay ng Sambayanan. Sumasahing papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC. Himpilang 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Pusong Kampiyon. Siya na nga, luha at galak. Mga sikreto ng marugdog na ensayo at pagtatagumpay sa larangan ng sports. Pusong Kampiyon. Mga kaagapay, our guest is a former player of the national team. Ako, pag nakasuot ka ba naman ng national team, kakaiba yon. You are the best players in the land to represent our country and our flag, and a former PBA player. Pag umabot ka sa PBA, you are the best of the best. Yung iba, hanggang pangarap lang. Pero yung ating guest, nakaabot sa PBA, and also we have a guest host, si Coach Tata Merced, na dating PBA player din and champion when he was with Great Pace. So let's all welcome former PBA player Ray Perez and Coach Tata Merced. Hi, Coach Ray. Hi, how are you? Praise God, na with the signal, everything. God is good. We're ready na hindi talaga siya papayag na hindi natin matuloy itong meeting ito. I'm so blessed. Coach Jojo, Coach Brother Tata, may agaw. Before we call each other agaw, a brother in the Lord. Thank you so much. Na God is really good. He transformed me when I give my life to Him. It's been so long, even before Tata wanted me to become, to become a Christian, and a lot of don'ts and, a lot of excuses. But when God calls you, it's really, when the right time comes, God called me
and because he gave me a wife, a Christian wife, and that's the time I became a Christian. I'm so blessed in my life. I'm 62, going to 63 years old now, and actually, it's my second year coach of LPU Davao, and I'm so blessed that God is really good. I take care of the temple, and now I'm coaching. I'm doing the drills, everything in this time, and so blessed that I connect with Brother Tata again. Because God has a purpose again. That I don't know what his purpose, but I just obey whatever his command wherever I go, wherever I have a coaching clinic, everything. I praise God because of that's what he wants me to do in my life, to have the testimony where I am before when Yeah. I'm not Christian. Alam mo, That- God is good. Lahat naman tayo before. yes, amen, amen. Our eyes God were is really blinded, good, di ba? Coach. Coach Jojo. Wow, my life story, it's been so Wild West. So And colorful, so that colorful. Alam mo, Coach Ray, no, nung binanggit sa akin ni Coach Tata, no, na ang magiging guest ko is a former player, and then ngayon ko lang nalaman na hindi lang pala former player, nagko-coach pa, no, ng Lyceum, no, Philippines. LPU, Lyceum, Philippines, in tama? Davao, University in Davao. Philippines University. Oh, hindi lang Mm. player dati, but now trying to teach, no, yung kids kung ano yung what the kids need now, kasi umabot ka ng PBA, umabot ka ng national team, Yeah. and Actually, coach, hindi lang yung hello, yes, Yes. we can hear you. coach. Yes. Yes, we You can hear hear you. me, Yes, Yes, coach. Oh. coach? Yes. we can hear you. You hear me? Actually, coach, God is really good because at my age, He wants to use me to mentor this kid, a basic foundation in life that is God. Before they will become successful in life, that's the basic foundation is God. That's what the ministry that God given me now is the players, these kids, or their parents, everything. And I'm so grateful to the Lord that He uses me because I give my life to Him. And at the age of 49 years old, I give the Lord my life na, Lord, bahala ka kung anong direction ang gawin mo. Then, yun na. When you're in Christ, there's a lot of struggle, lahat ng obstacle, lahat ng ano, but as my heart goes, I never quit. Alam man ni Brad Tata yan, since even I'm a basketball player, I came from the province of Davao, but I never quit. Yeah. That's the Lord give me this strength, and now I go back lifting weights. I do the exercise because I know God has a big plan, and I'm so blessed. And now I connect to you guys. Wow, brothers in Christ. I know the basics F sa CA yan is the sports, yung a channel of, kasi ang basketball talaga, the founder of basketball, kasi ako I read and research sa founder ng basketball. He use basketball para talaga ito sa kwan ito, ministry talaga ito eh. Si Nelson Smith sa Boston, Massachusetts, na he invented basketball because of Christianity yan eh. Yung kuhan talaga, kaya nga, ito pala Lord, ito pala ang purpose.
kasi kung wala rin akong pinagdaanan, Coach, I don't think I have a really good testimony. Na kaya nga andito ang sabi na Ray Perez, milagro. Na-transform yan, milagro daw. May Diyos daw talaga sa mundo kasi si Ray Perez na. Imagine ka, God is really good. Wow. And so, Brother Tata, yung sinabi mo nga noon sa akin, when I'm in Cebu, last time I see you in Cebu, na niyaya pa ka tayo, inom tayo, man, inom. Ayaw talaga magpadala, di ba? Di ba? Tapos, yun ang kuwang ko sa life na any person pala, if you give your life to the Lord, na Lord, yung conviction ni Lord na ito, you obey. Ngayon, grabe, ang kuha namin, tapos, alam mo ba ngayon, nagkuhan kami ng ministry, we use yung mga pastor, everything, nag-pioneering kami dito sa building namin, na may ministry, Rise Above Christian Ministry International lang inano namin. Kasi yun ang kuha ni Lord, conviction, pero kingdom advances ang ano namin, ito na nga, na wala namang, hindi naman reliyon ang ano namin dito, ang kuha lang na, we're putting this, ano talaga, na He uses me because I play basketball. And number one sports dito sa Pilipinas now, basketball. And a lot of kids, when you go basketball clinic, ang dami mag-attend. Pero tawagin mo sa church. Nako, ang hirap magpatawag. Kaya sabi ko, Lord, ito pala yung purpose mo. Na sabi, pag right away, 50 kids, 100, andali itawag. Pag basketball clinic. And I'm so blessed na ito, I know na itong meeting natin, God has a purpose na I connect with you guys na alam ko matagal na kayo dyan sa ministry. Si Brother Tata, si Gawix Tata, ang grabe na yan. Grabing, sa basketball yan, legend na. Alam mo, diba? And alam mo, Coach Ray, no? Being the head coach of Lyceum team, no? Dito sa Tagum, sa Davao del Norte, may purpose yan. And no, Davao City actually yan, Coach. Davao. So, alam mo, sabi Davao, niya, sabi ni Billy Graham, a coach can impact more people in a single year than the ordinary person will do in a lifetime. So yung coach, yung may impact niya, no, in 1 year as compared to the average person will do in a lifetime, kasi yung coach would always have his players in front of him, and kung ano sinabi ni coach, gagawin ng mga players. And imagine if you are practicing 3 to 5 times a week, tapos you spend 2 to 3 hours. Imagine yung time spent with the kids. So yung influence, no, yung influence ng bata, no, ng coach. Yes, very true, coach. Malaki sa bata. Pero bago naman makita ng mga bata na si coach may alam sa coaching, pwede bang malaman namin paano ka ba nag-umpisa dito sa basketball, especially coming from the South. Mga teammates, no, si Coach Tata from Cebu, si Coach Ray Perez naman from Davao. Paano ka ba dito nag-umpisa mula high school? No, actually I started dito sa Tagum talaga. Alam mo yung nung araw, when I'm a kid, wala pang sapatos ako noon. Wala kasi my life, di ba, yung laruan namin dito, I started really playing sa sun, yung fine sun ba. Then yun na nga, yun nauso yung pusta-pustahan, yung mga ganon, yung life namin. Then nagpapaa kami kasi bawal magtsinelas, kasi papatid ang tsinelas, magagalit yung nanay, bibili na naman. I started like that.
Talagang grabe yung pinadaanan ko, neighbor, malapit lang sa amin yung court. Pag every, lalo na pag Sunday yan, Saturday, Sunday, tambayanan lahat ng pustahan, lahat. Diyan ako nag-start. That's why, ang kuwan ko, early stage ako, I learned basketball because sa mga friend ko, yung mga kalaro ko ahead sa akin, mga magugulang ba, mga terador na yung ibig sabihin, at young age, sa 10 years old, nag-start na ako dito sa amin. Then, kuwan talaga, eventually, wala akong kuwan dyan, walang team. Kasi bata pa nga ako at the age 11 and 12, pabuntang 12, walang kukuha pa sa akin kasi I started first year college, first year high school. Remember ko talaga, first year ko, wala akong uniform. Nagpatahi ako ng uniform para maging player naman ako. Patay ako ng uniform, and when I started, nagpatay ako number 7 pa talaga kasi ina-idol mo at that time, Jaworski. Kaya dalawa lamang yung idol nun, Jaworski and Adornado. Yun talaga ang inano ko at that time. Then, God is good. Nakuha ako sa first year ko sa St. Mary's for boys. Doon, then, yun ang beginning ng ano ko. Then, at that time, kinakansyawan ako, RP Youth. Then, I declare talaga, at my age, sabi ko, maging RP Youth talaga ako. Yun palang kansyaw nyo, ha? Then, what happened sa first year ko sa dito, then, na-notice nila, hanggang third year college ako, at third year high school ako dito, then nakita ako ng Cebu. Naglalaro kasi sabi ng Cebu sa mga dito, ano yung pungkol ba yan? Wala bang kamay ang kalaban ni Ray Perez? Bakit nag-i-score ng 50 points, 40 points? Sa Mosquito yon, Mosquito at that time, sikat na sikat. Champion, alam mo naman sa probinsya, pag champion kayo, then God really good to me. At that time, Catholic pa ako, pero prayerful talaga ako. Ang nanay ko kasi talagang Catholic, pero we pray, pero hindi yun nga, ang kwan, iba yung kwan ng Catholic eh. Ngayon ko lang nakita sa life ko yan eh, na iba ang guidance, iba doon. Then, what happened after doon sa St. Mary's, kinuha ako ng University of Mindanao, Tagum pa rin, scholar na, everything. Tapos, after that, 1 year lang ako nun, then kinuha naman ako ng University of Cebu. Diba ta? UB. University of Visayas. University of Visayas. UB. Oh. Then 1 year lang ako sa UB. What happened? Sabi ng nanay ko, wala palang pasok-pasok dyan. Hindi pwede yan. Kasi at that time po, pag basketball, pasado ka na eh. Yung mga ganon. Then what happened? Punta ako ng Mapua. Sa UB naman, ang coach ko doon, matindi, Olympian din, Jake Roas. Remember that? Yes. Jake Roas is a legend, Olympian. Then pagdating ko sa Manila, actually, pumunta ako Manila kasi gusto ng nanay ko mag-aral ng engineering kasi bayaw ko, graduate ng Mapua, siya nagdala sa akin. Pero pagpunta ko doon, sabi ko, hindi, mag-try out ako ng basketball dito. Di ba? Kasi sayang pa, malibre yun eh. Sayang yung tuition eh. Pag-try out ko, May ako dumating, May 13. Hindi ko nakalimutan. Parang ngayong araw, May 13 yun. Nagpunta ako doon, sabi ni Badjun, ang lakas naman ng loob mo bata. Buo na ang team ko sa June ng opening namin. Then so what happened? God is really good. Sabi ko, coach, mag-try out lang ako. Ito yung write-up ko from UB. Nakita niya, pag try out, write-up sa UB, dynamic do. Andy Naharo, Ray Perez. Gulat siya kasi puro champion. Pina-try out. After sa Kwan, hindi pa natapos ngayong game. Sabi niya, bata, saan yung transcript mo? Ganun na kaagad. Saan daw yung transcript ko? Hindi naman, ang Kwan doon, hindi ako i-release ni Dudong Gulyas, ni Sir Gulyas, hindi ako i-release. Hindi talaga i-release kasi they want me na baby lancer ako, maging lancer talaga. What happened, siya na ang Kwan kasi tinan mo yung way ni Lord,
si Badjon, the Olympian, the bicycle man, is really a star player, Olympian. Friend pala niya si Gulyas, the owner of UB. Sabi niya, no problem, akong bahalang kukuha ng transcript mo nun. Pero ang sabi niya, pinakuha ng nanay ko kasi pupunta ako sa Amerika. Friend niya ang nanay ko. Hindi niya sinabi na maglaro ako sa Mapua. Grabe yung history ng kuwang, kaya medyo, si Lord talaga. Then after that, nagmapua ako. Sabi yung kuwan sa Mapua, first year, lumabang kagad kami ng championship against Juan, sila Itoy Isguera. Yun si Nemi Villegas ang kalaban namin coach. But yun sa Mapua, Villegas naman sa Letran. And the assistant coach ni Coach Nemi, si Parak, si Alban, Coach Larry. Larry Albano. Larry Albano. Larry Albano. Si Perez then what Reyes. happened? Si Parak. Reyes. Coach Reyes. Eddie Reyes. Reyes yun. Ang kwan niya, yung trainer. Yeah. Yan yung trainer na trainer din di ba? Kwan yun. Sila mga grupo doon. Tapos what happened, naglalaro ako sa Mapua but farm team na ako ng Ico. Ibig sabihin, ang Ico, blessed talaga ako. Kasi remember, nagsama pa tayo, nasa Mapua ako. Brother Tada, di ba? Nagkita pa tayo. Then... Sa Mapua? Nakita kami at the time. Yes. Ang maalala ko, yung magkalaban na tayo sa Mika, yung sa San Miguel ako, tapos ikaw naman sa Crispa na, from Ico. Crispa na ako that time. Kami nila Freddy Serapika. Oo. Tama. Kayo ni Ansiado. Noli Banati. Bito Orculio. Ansiado, Noni Robles. Noni Robles. Bito Orculio. Bambi Kabigting. Yeah. Bambi Kabigting, si Rudy Destrito, Bert Ortiz. Imagine ka, ang coach ko ng Blessed talaga, Olympian na naman, si Narciso Bernardo. Talagang ang pinagdaanan ko na kaya nga ang kwan ni Lord na ang pinagdaanan ko, then yun, sa Crispa, after Crispa, nag-Philippine team ako, Philippine team for 3 years. First year ko sa Philippine team sa India, si Coach Badjon. Nathaniel Canson. Si Nat Canson. Yes. Nat Canson, ang assistant namin is Larry Albano. Then si Parak, Fred Reyes, yung trainer. Yung tapos ang mga trainer namin si Cutillas. If you remember Coach si Cutillas, yung soccer. Yes. Yung nagpapatakbo sa inyo ng yung ibig sabihin, if you want to play basketball, you need to run and run. Coach Ray, may tanong ko sa iyo. Yun ang Coach Ray, may tanong ko sa iyo. Tingin mo, you were given yun, na you have the talent. Given yun na you have the skills to play basketball. But not everybody, even with talent and skill, umaabot sa level ng NCAA or umaabot ng Mika. Sa mga nakikinig, yung Mika, yun yung next level. During the late 70s, 70s and 80s, ito yung entry point. Yung mga nasa Mika, ito yung mga papunta na sa PBA. And Coach, anong tingin ang meron ka na tingin mo? No, ang mayroon talaga ako, kasi alam mo, yung gift ni Lord sa akin, noon pa yan Even I'm a kid, may prophetic mind nga daw ako kasi sabi ko, maging teammate ko si Watson, maging coach ko yan si Jorski, makasama ko lahat, nangyari. Alam mo, ang hindi lang nangyari kasi hindi ko inasa Lord na maging superstar ako. Sabi ko, maging Philippine team ako, maging PBA ako, binigay niya lahat.
Kasi even I'm not a Katoliko ako noon, pero kwan talaga ako. I commit mistakes. Dasal naman na dasal, Lord. Sorry. Kasi kaya nga sabi ko, katagalan sabi ko, nagsasawa na si Lord sa akin. Parang sorry ko, pero ganun pa rin. Inom dito, babae dito, especially nasa doon ka na, Philippine team, PBA na. Nandoon na yung worldly ka eh. You become worldly. Kaya lang, ang nakaiba kasi sa akin, yung faith talaga na I believe na whatever God kuwan talaga sa iyo, kaya mo. Basta gawin mo, trabahuin mo, sipag. Kaya yun din ang ini-instill ko sa mga player ko ngayon. You must have the faith. Faith talaga. In everything we do, faith. Kasi if you have faith and you declare, you claim it, yun ang inaano ko ngayon sa mga player ko na you need to have a basic foundation. The faith, declaration, you claim it, and the most important is the love. Love talaga. When you love, wow, God will never say no to you kasi kwan talaga. Kaya nga actually, coach, no, ngayon 4 na player ko kukunin ng Lyceum Manila. Pumunta si Coach Gilbert. Kasi grabe ang faith. When I coach, sabi ko, get strength from the Lord. Hindi yan inyo. Diba? Hindi yan kwan. Wala yan sa... Kaya nga sabi nila, bakit yung line-up ko raw, lumalaban talaga. Kasi sabi ko, God will give us the strength. Not sa atin yan. If you claim, nothing impossible sa Ginoo talaga. Kaya nga sabi ko, Lord, thank you for using me na at the age, kasi alam mo, coach, yung from Tagum ako, no, yung story ko talaga from Tagum, dito, sawa na ako, yung crab mentality, si champion ka, hindi ka ilagay na sa sports, everything. Tapos, when the LPU Davao open, alam mo ba, coach, daan-daan ako dyan, kiniklaim ko yan, Lord, akong gawin mo ng kwan dyan, ng coach. Lord, please, akong gawin mo ng coach. Eventually, talagang nagka-connect, nagbigay si Lord ng connection na para ma-meet, mag-apply ako doon, nakilala ko yung sa Manila, si Chiki Ocampo, yung taga Manila na PBA player din, we're connected. Ang LPU kasi Davao is mayroon Laurel na nakaasawa ng Lopez. Tapos yung asawa ng Lopez, si Ma'am Laurel, treasurer. Tapos pumunta kami kay Lopez because nasa construction ako. Yan sabi ko, sabi niya, puntahan mo yung athletic director doon, mag-apply ka. Ganun. Di nagpunta ako noon, nag-apply ako. Wala pang athletic director. Wala athletic director. Yung vice president na kausap ko. Tapos sabi niya, okay, go to this athletic director. Si Noli Ayo naman ang athletic director who is from Ateneo. Alam mo naman, naka-ready na ang assistant ko, Ateneo, yung trainer, Ateneo. Of course, ang kukunin nila, Ateneo, sa tingin ko eh. So sabi ko, alam mo, sabi niya sa akin, coach, tapos kami ng usap. Sabi niya, coach, maliit man ang sweldo dito. Sabi ko, sir, hindi ako pumunta dito para sa sweldo. Ang sabi ni Lord sa akin, kiniklaim ko to, sir eh. Sabi ko, kiniklaim ko kay Lord na mag-coach ako. Sir, hindi naman, lahat tayo kailangan ng pera, pero hindi ako pumunta rito para sa sweldo. Ang pumunta ako dito para mag-coach. Sabi, alam mo, sabi niya sa akin, okay, you're hired today. Kasi nakita na yung credential ko, everything. Nakita niya, di ba, qualified, nakita na qualified, tapos sabi niya, you have 3 years. Ganon. Alam mo, sabi ko sa kanya, ang grabe ang faith ko, sabi ko sa kanya, sir, I don't need a 3 years contract para mag-champion. Ang yabang ko, sabi ni Lord sa akin, you're my son, hindi pwedeng 3 years. Diba? Sabi ko, sir, you give me 1 year. 1 year lang, sir. Laban na ako dyan.
the most 2 years. Alam mo, what happened, it is a miracle from the Lord. Within 6 months, nag-champion ang team. Wow. Grabe ang mentoring by faith. Bilang mo, nagpa-try out ako. It's talaga, 400 mga bata ang dumating all over Mindanao. Imagine ka, kasi ang LPU, my name eh. Siyempre, Manila, alam mo naman, yung ang team sa Davao, local naman mostly. Ang mayroon lang is Ateneo, pero mostly ang Ateneo kasi, they don't give a scholar. Sa amin, mayroon scholar eh. Pero walang board in lodging. Pero nakakuha pa rin ako ng good player because God direct me ano talaga yung direction na binigay na sa akin, pinalo talaga. Alam mo, ang blessing ni Lord, kaya nga sabi ko, mentoring these kids. Ito talaga, kaya I know, yung direction niya na binibigay sa akin ngayon, na discipleship nga plant a good seed to them na because ang verse pala na, ito sabihin ko talaga, ang verse talaga na inano ko sa kanila, chapter 6 verse 33. Seek His kingdom first and His righteousness, and all things will be added to you. Since ako nag-coach, yun talaga ang inano ko sa kanila, God first. Ang mga uniform namin dito sa province, kasi nag-head ako sa province, God first. God first talaga yung foundation. Kaya sabi ko, Lord, kung saan mo pa ako paabutin, basta ang kuman niya talaga sa akin na ito. The most important nowadays kasi, yung mga foundation ng bata, nabubuwang sila sa cellphone. Hindi naman sa pag-ano, coach. Ako lang ang coach ngayon na nang i-embargo ng cellphone alas 9 ng gabi. Walang cellphone. Pag hindi mo ibigay ang cellphone, bangko ka kinabukasan, hindi ka lahat. Pagsisinan mo, baka tanggalin ka pa. Talagang by rules ba? Kasi, why? First of all, it will ruin them. Diba? Ang daming, kasi yun na nga ang inaano ko as Christian coach, na inaano ko sa kanila, I become their mentor, their father, parenthood. Kaya yung parents, nag-uubay talaga rin sila na anong kuha ni Lord. Nasa isa kami subdivision ngayon sa Davao. Nag-chip in, tapos kung anong kuha, talagang building a team with teamwork, guidance, everything. Anong oras ka nandyan? Bakit wala ka? Ganun. Yung guidance na, kasi yun talaga ang inaano ni Lord sa akin. Kasi without it, mahirap madisiplina ang mga bata. Even yung pambabae. Inaano rin. If you want to become successful in life, you should two things yan. You need to be a student and an athlete. But you have a basic foundation. It's a godly foundation. Kaya nga ngayon, God's willing, magpa-try out na naman ako. Kasi last year, ayaw na pumayag yung athletic director magpa-try out kasi sobrang dami nga ang athlete, buo pa line up. Pero ngayon, kasi pupunta sa Maynila na yung iba, then I'm so talaga na God is using me. Kaya nga sabi ko, yung pag-connect kay Brother Tata ngayon, kaya na this is not accident na wow, connect na naman kasi may purpose si Lord. Kasi dati, mag-connect, mawala. Mag-connect, wala. Yung walang continuity. Tapos, Coach Jojo, it's a blessing. Ikaw pala. Kasi yung FCA dati, sabi ko, nasaan na yun? Kasi, di ba, may Singapore yun, na ano ko yun, ano na ako na, yung kuha niya sa, it's like, when you discipleship, you use kasi yung sports, yung the foundation, ang ministry is the basketball. Kaya pala ako ginawa niya talaga akong, alam mo,
na yung pandemic na close yung construction namin. Pinabalik niya ako sa basketball coaching. Imagine. Grabe, grabe, grabe Lord, ano ba to? At yun pala, sa pandemic, nag-train ako ng mga player dyan sa building, nag-train ako mga player, kami lang ang mayroon access kasi hindi bawal mamag-ano. Kami mayroon access basta dyan lang sa building, mag-training. Yun pala ang ginawa niya sa akin. Sa pandemic time, nagbalik na ako ng coaching. Na kailangan, ang direction niya pala sa akin, ang mahirap sa'yo, pag kumita ka ng pera, wala na nakalimutan mo na yung talent na binigay ko sa'yo, yung, alam mo, kaya na ang pinagdadasal ko, Lord, help me not to be a tail, to be a leader. Diba? Kasi coaching is leading talaga Kailangan, you need to be tough, you need to have the integrity, yun talaga, you need to be the model. Kaya nga, sabi ko, ako ganito dati, Kita mo, tinransform ako ni Lord. Kayo pa kaya mga kabataan. Even yung mga girlfriend ngayon, pinapakialaman ko, nagugulat yung friends, Coach, ganda tayong ginagawa mo, Coach. Yung mga girlfriend na bad influence. Sabi ko, hindi pwede yan. Yayain ka sa club, mag-disco-disco. That's true. Saan kayo kukuha ng pang-load gani ninyo sa mga panghingi pa sa nanay yung mga load. Kaya nga, alam mo Coach, and I know, kasi ang inaano ko kasi yung ministry talaga, kami ni Mrs. ang ministry namin is the youth, yung kabataan. Kaya nga, when God, kuwan talaga niya sa akin yan na kuwan yung rise above. Kasi empower them, yung mga bata, rise above na guide them, mold them, kasi in godly direction. Kasi actually, marami ng yung kabataan na nagpunta sila kasi dati different churches ang inatinan namin. Hanggang ngayon, kasi ngayon nag-ano kami ng ministry ni Mrs. Yun man ang ano niya kasi ang building namin walang gamit. Walang gamit yung itaas. Pag nakita nyo, i-design talaga sa ministry na doon na may dawn prayer na kami every Saturday. Watch prayer. Intercessory na prayer. Grabe good. Kaya nga, ako, I become deep now. I open the Bible. Nakukuha na ako ng verse. Yung verses, sabi ko, Lord, dito mo talaga ako, yung end time ko, the legacy will I build na I found God na at my time na pwede kong i-contribute pa sa players. Sabi ko, Lord, kaya Lord, alam ko Lord, pabain mo talaga ang time ko. Kasi ngayon, nakaka-lateral pa ako. Lateral, defense, anong kwan? Sabi nga, Coach, at the age of 63, parang kwan pa. Sabi ko, yan ang binibigay ni Lord na strength. Kasi with God, hindi nga imposible with the Lord. Kaya nga, ang mga coaches ko, actually ngayon, alam mo pala, Coach Jojo, blessing Ito kwento ko. Ito talaga ang blessing. Mayroon binigay si Lord na trainer ni Shaq O'Neal. Okay? Sa Amerika, MSU. Okay? LSU. 8 years siya, he's a Christian also, 8 years siya, cancer. Survivor siya. Nawala ang cancer. Sabi ni Lord, punta ka sa Philippines. Help the kids. Help the kids sa Philippines. Sabi niya, paano ako makapunta? Yun pala, nakakonect siya ng Pilipina, nakaasawa siya ng Pilipina. You know, grabe ang purpose ni Lord. What happened? Doon pa niya pinatira, nag-rent doon sa subdivision namin. Nakita niya kami, nagpa-practice. Tapos kadagalan, sige,
We become friends, we meet everything. Tapos nag-volunteer siya, coach. I'm the strengthening coach in the LSU. What? Ay, napikita sa picture. His name is Melton William. He's a Christian. Sabi ko, wow, Lord, kasi wala. Actually, I'm coaching LPU now alone. Ako lang. Kasi pag may assistant coach, parang gusto kagad nila, yung upuan mo, kunin kagad. Sabi ko, wow, kapapasok mo na assistant coach, gusto na ako ipatanggal sa LPU. Pero si Lord, hindi talaga pwede tanggalon. Alam mo ang nangyari? Sila ang natanggal. Kasi sabi ni Lord, huwag ka mag-alala, continue what you're doing. Wala talaga, grabe ang kuha ni Lord sa akin yung conviction na when you sacrifice, when you plant good seed, you harvest talaga. Whatever you sow, you reap. Kaya etong ginawa niya ngayon na sabi ko, nakakonect ako sa inyo, na sabi ko, wow, ito naman yung foundation niya na ang network ba na to become bigger, to become a matured Christian. Yeah. Kaya nga, when I connect to Dave BC with the Rich Sports, he invite me there na yung convergence ng Love Unity. For 3 days kami doon, taga-America yung mga speaker. Then after that, Rich Sports, nag-basketball clinic. Basketball clinic, 2 days ako nag-basketball clinic. Nagulat sila, iba yung clinic ko. Hindi kaagad yung drills. Paano? Basic foundation kaagad. You must have the structure of a godly person. You obey your parents. Yung mga ganun, i-guide mo muna ang bata. Lahat naman tayo nakaka-clinic eh. Lahat, madali ituro yan, dribbling, passing, everything, skill. Pero ang basic foundation, na seek His kingdom first and His righteousness and all things will be added, yung mga bata. Kaya sabi ng mga bata sabi ko, pag hindi kayo nag-obey kay Lord, hindi niyo sinusunod si Lord. Bakit? Hindi niyo ino-obey. Gusto niyo sumikat. Hindi kayo nag-pray. Hindi kayo hindi kayo sumusunod sa parents nyo kasi mas sumusunod sila sa atin. O wag ka mag-cellphone. Wag ka mag-gaito. Mas natatakot pa sila sa coaches. Kaya nga sabi ko, Lord, kaya mo pala ako pinapa-coach. Kaya because of these kids, na they will listen, they will obey. Lalo na ngayon, marami akong player. 6 ata ang player ko, single parents. Kaya naka-intrigo yan sa akin na, Coach, bahala ka na sa mga anak mo dyan, anak namin ni Mrs. Kasi we cook them and talaga sharing. Kung ano yung kulang, God provides. Talagang faith kay Lord na if you have the faith in the Lord na hindi ka talaga maubusan. Then He give you the strength to wake up in the morning. Dati, hindi pwede. Ngayon, 4 o'clock, wala na, parang alarm clock na. I always tell my player now, you must build a habit. Diba? A habit is the most important in life kasi a habit to pray, habit to seek God, then everything follow, habit na to jog, lahat, to practice. Kasi, alam mo, coach, kung katulad nito, may network ng coaching, kaya alam mo, coach, ang isang agony na pinipray ko kay Lord, ang basketball, nagawa na ng nangyari na puro parang sabungan na cockfighting arena, pustahan, game fixing. Suntukan. Then, the essence of the sportsmanship, respect. Kasi as Christian, yun ang dinideliver ko. Respect, love. Kaya nga, yung Philippine team, anong purpose ba nun? Diba? When you go to another country, yung kultura doon, you must learn. You must learn the respect. Diba? You give love. Yun ang kuha ni Lord eh. Kaya when I go to Silay, 2 beses na ako inimbita, kung saan mag-clinic, yun na, sabi ko, hindi, kasi
ang iba ngayon na coach, they teach their player na manira. Coach, sa totoo lang, kung tirahan lang, I know, alam ni Brad Tata yan. Ang trainer ko, Jaworski, Badjon, mga walang iyang coach, mga player yun. Talaga. Pero because God is with me, wala na. Sabi nila, coach, bakit di ka nagtuturo? Sabi ko, no. As Christian, as your leader, hindi na yan pwede kasi ayaw ni Lord. Ang i-develop ngayon yung love, respect, yun talaga, integrity, na pag natumba siya, itayo mo. Sportsmanship. Kasi hindi yung by hook or by crook, you win. Saktan mo. No. Kaya nga, sabi ko, I'm so blessed na pinapakita talaga ni Lord na grabe kung paano ako noon na sabi, yun na nga, with God, nothing is impossible talaga. Na milagro. Brad Tata, milagro talaga, coach, na sabi nila. Pero for me, hindi milagro kasi I seek His kingdom eh. Talagang lumalapit ako, Lord, ayaw ko dito sa darkness na to. Ayaw ko dito, ayaw kong mag-inom, babae, mga bisyo na ano. So sabi ko, Lord, ayaw ko nang nagkuhan talaga ako, Lord. Then eventually siya na nagkuhan sa akin. Bigyan niya ako ng wife na Christian, na transform ako 11 years na. Tata, 11 years na akong, and I'm praying to the Lord na kaya nga dito mag-organize pa ako ng mga clinic, tournament. Actually, coach, I'm praying to the Lord na it will happen a Christian. Ako nagdala naman ako Mindanao Basketball Grassroots League na kuwan talaga, yung Christian way ba na kailangan i-check natin yung coaches. Diba? I-check natin yung mga referee. Ano bang foundation nila? They're godly ba? Diba? Kung referee mo, mga palahubog yan, mga ano. Di madali lang mabili. Madali mabili. Diba? Wala talaga. Kaya nga, even kay Coach Dave Basie, yun ang inaano ko, na yun din na magtayo tayo na Christian leaders ng tournament na hindi pwede daya, di ba? Kailangan ako ang host sa Bacolod, ako manalo. Di ba? Ako ang host sa Cebu, ako manalo. Hindi pwede yan. As Christian, hindi pwede. Give it to them. We cannot dictate the result of the game. And the most important nito, coach, alam ko malaki na yung FCA, pero humina nga dito. Sabi ko, nasaan na yung FCA na yun? Ang ganda nung nakita ko yung parang libro yun eh. You know si Coach Albert, di ba? Albert Agoncillo. Alosilio. Oo, Albert Agoncillo. Yun din, nagkukonect din kami, Coach. Nagkukonect kami, Christian din yun siya, mayroon siyang nagkukonect. Yun na nga, ang hopefully, God's will, nanalo man yung governor namin dito, idahan-dahan ko nga na ipasok yung system na, yun na nga, yung Christly na mga schools, ganun ba? Kasi ang sinabi niya nung victory party niya, victory kagabi, na he wants the Del Norte to be a model. For me, to be a model, hindi ka man pwede maging model ng corruption eh. Di ba? Kailangan maging model ka ng godly dito, sa sports especially. Kaya i-approach natin when you have time also, magkuhan talaga tayo, Coach Jojo, I know na kuhan natin to, marami rin tayong mga coaches dito, maano dito sa Mindanao, na matured Christian. Kasi marami rin akong, hindi naman ako ang gusto
ko kasi pinagpipray ko kay Lord, I will become mature talaga, deeper. I started, sabi ko nga, Lord, pwede pa ba ako mag-aral na sa theologian, mag-aral kagabi? Inano na naman ako, kasi gusto ko talaga na, hindi, sabi ko, ba naman, may mga online naman ngayon eh. Oo, tama. Di ba? Kasi, sabi ko, kasi kailangan na ang kuwang ko rin na deep na deliberation, kasi marami talaga na they have yung crab mentality. When you're serving God, marami talagang inggit, maraming grabe talagang gusto ka i-pull. Ako pag referee, inaawat ko, talagang sinasabihan ko, excuse me, hindi na godly yung ginagawa niyo eh. Di ba? One time, yung dito nagkagulo, tirahan, sabi ko, inyo na yung game na yan. Silamang ako, inyo na yan. Nagpakamatay pala kayo, kademonyoan na yung ginagawa nyo. In-stop ko yung game. Sabi ko, if you really wanted to win, na walang respeto, wala kayong Diyos na gusto nila, pati referee. Imagine lahat, talagang garapala na. Sabi ko, inyo na yan. I don't coach like that. I don't train my players to be like that. Wala silang pupuntahan. Na if they learn na suntukin mo yung kalaban para makasus, sabi ko, gawain man namin ito nung araw. Tapos naman to. Di ba? Ngayon, marami ng Christian player. Tingnan mo, Stephen Curry. Talagang hindi na siya human eh. Kasi nandyan si Lord sa kanya eh. Kaya na, ang sabi ko nga sa mga player ko, alam mo, grabe yun. Nung sinabi ko sa kanila, Manila player kayo, marami pang hesitant noon. When I started, ikaw, pang Manila, kaya ko kayo kinuha. Tinitrain ko kayo, sabi ni Lord, pang Manila kayo. Alam mo, kuwan lang yan, 3 months ago na it happened, sabi ko kay Coach Gilbert, Coach, pag hindi mo kinuha ito, ibibigay ko sa ibang team to sa Manila. Alam mo, sabi ni Coach Gilbert, hindi, pupunta ako dyan, tignan ko yung player mo. Ganon ako ka-faith kay Lord pa. Nasabi ko, I claim it, pwede na sa Manila ito. Alam mo, pumunta siya rito. Pag nakita niya yung game, sabi niya, Coach, kukunin ko yung mga player mo. Sabi ko, Lord, thank you. Alam mo ang nangyari ngayon? Nagpipray sila, Coach, may kuwan talaga si Lord, no? Ang faith. Tapos sabi ko nga sa inyo eh, walang imposible sa Ginoo. Pag in-claim nyo, it happens. Ngayon, lahat sila nagki-claim na kay Lord, makikita mo yung mga text nila sa verse na, wow, sabi ko, Lord, thank you na. Kasi kaya kung sila Manila, they become a model. Kaya sabi ko sa kanila, pag in-interview kayo, you really kuwan talaga na ang kuwan ni Lord. Na si Lord talaga guided kayo. Kaya nga, itong life ko na binigay ko kay Lord na magpagamit talaga ako dito sa foundation natin, Brad Tata, na tayo, player, coach na ngayon. Si Coach Jojo, grabe ang pinagdaanan na, di ba, Manila na good yan sila, mga UP, ano pa yung mga, nakasama mo rin siguro si Dandan, no? Oh, si Ricky. Coach? Ricky Dandan. Si Coach Ha? Ricky Dandan, naging teammate ko. Oh, Ricky Dandan. Tapos, what happened? Nakasama ko rin yung anak niya ngayon. Oh, si Mark. Oh, doon nagko-coach sa Manila. Oh, sa University of Asia and Pacific. Asian, yeah. Kasi ang athletic director namin, speaker. Oo, si Coach Noli. Doon, si Noli Ayo. Ang sabi ko nga, Lord, itong athletic director namin, si Sir Noli, Lord, ito, makuhan mo talaga to, Lord, kasi malaking bagay ito. Kasi siya ang chairman ng Philippine Sports Commission sa Mindanao. Imagine kung he will become a Christian. Kasi magaling siya eh. If you search yung Noli Ayo, magaling magsalita lahat. Pero siyempre, hindi pa siya Christian. Pero alam mo, sabi niya sa akin, di ba remember
Coach Kiopas ng Perpetual, Yes. Junior Perpetual na nag-champion Yeah, he's from Cebu. from Cebu. Grabe yung kwan niya, Brad Tata, no? Yung, sabi ko, mas deep ito sa akin. Mga verse, lahat ng binitawan. Talaga, di ba? Kaya nga sabi ni Coach, tapos nag-text kagad yung athletic director namin, Coach, I remember you. Sabi niya, I remember you. What he's telling, I remember you. Sabi ko, Lord, thank you na nakikita ni Coach Noli na ganun pala ang, kasi Ateneo sila, Katoliko, alam mo naman yung Ateneo, siyempre Atenean siya eh. Diba? Talagang malakas ang nila, grupo rin. Kaya ito, Coach, and I'm so blessed na with you, coaches, na hopefully ito starting na to sa ano natin eh, kasi alam ko ang grupo na inaano niyo, that's big na. Pero sabi ko nga, medyo kailangan dito sa party ng Mindanao, baka may-use ako ninyo na because alam mo naman ako, grabe ang, hindi naman sa pag-ano, Coach, grabe ang kuwan ni Lord sa akin. Wala akong fear. Wala akong takot. I spread the word anywhere I go, every minute of my life. Walang oras-oras si Lord. Nandyan palagi when I talk, God, magkape kami. Kasi dati, alak, wine, ngayon, addict sa kape na eh. Thank you so much, Coach Ray, Diba? sa iyong kwento. And sweetheart, umina ang sound. Hindi. Ang yung sa Proverbs 22:6, si Coach being the coach that God is using him, Proverbs 22:6, train up a child in the way he should go, so that when he grows old, he shall never depart from it. And thank you po, teammates. Maraming salamat sa kwento ni Coach Ray Perez. Coach, sorry, medyo mahina ang sound sa. Yan, nadidinig na tayo. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po si Coach Jojo Villa ng Fellowship of Christian Athletes at inyong napakinggan ang programang Puso at Lakas Sports sa Pinas sa 702 DZAS, FABC Radio TV, agapay ng Sambayanan, membro ng KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Magandang Sabado po sa inyong lahat. Puso at Lakas Sports sa Pinas.